bago mag-start. Ang lalim. Ayan, go boss. Praise the Lord! So, isa pong malakas na palakpak para sa atin pong Panginoong Jesus. Amen! Yan ba yung the best nyo? Amen! Ayan, praise the Lord po. So, yan, welcome po sa ating youth life. Ayan. Malamig man nung panahon pero nandito tayo, no? Ayan, thank you, Lord. Amen. Thank you, Lord. Talagang alam ko ang bawat isa is very excited na sa ating gawain ngayong hapong ito. So, sabihin muna sa katabi mo na, tara na. Magpupuri at magpapasalamat na tayo sa ating Panginoon. So, with that, tayo po ay sama-samang tumayo at tayo po ay magpupuri sa Lord. Tinatawagan na po natin ang ating music team para po sa ating worship. Sa bawat isa. So, ayan, ngitian po natin yung ating mga gabi. So, sabihin mo, kapatid, ang fresh. Amen? Amen. Praise God. So, bago po tayo mag-start, sabi po dito sa awit 21, Butuwa ang Haring Yahweh, dahil sa bigay ng lakas, dahil sa iyong tulong, siya ay nagagalaw. Binigay ang kanyang inasa, pinagkaloob mo ang kanyang himig. Amen. So, sa mga oras mong ito po, tayo po ay patuloy na lumapit sa ating Panginoon. Bago po tayo mag-start, sabihin po tayo na Hallelujah, Lord. Thank you, God. Lord, sa mga sa Panginoon. Lord, dalangin namin patuloy na pagsama, Panginoon. Lord God, Lord, we invoke your Holy Spirit, Panginoon. Lord God, na patuloy namin maranasan, Panginoon. God, and glory, Lord, we acknowledge that from you we are natin, Panginoon, sa ating pag-awit, pagpunta sa iyo, Panginoon. Tuloy na, Lord, ikaw yung maluwalhati, O Lord, yung maparangalan ka namin, Panginoon. Salamat po, Ama, Lord God, patuloy na ang mga puso at isipan namin, Lord, ay ako nakapoon sa iyo, all Diyos, Panginoon. At patuloy na pinupuri ka namin sa inang sa mga Jesus name. Amen. Sige, palapakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Praise God. Handa na po ba tayong umawit, sumamba sa ating Panginoon? Amen. Praise the Lord. Praise Jesus. Hallelujah. Yes, O Lord. Hallelujah, Jesus. We praise you. Yes, Lord. Yes, Jesus. Hallelujah. Bigay po natin yung best clap para sa ating Panginoon. Some trading my sorrow. Yes, Lord. Some trading my shame. I'm laying them down for the joy of the Lord. Not trading my sickness. I'm trading my sickness. I'm trading my pain. Yes, Lord. I'm laying them down for the joy of the Lord. Lahat po ng anak ng Panginoon. We say, yes, Lord. Hey, yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes, Lord. Amen.
Yes, Jesus. Sign reading. I'm trading my sorrow. I'm trading my shame. I'm laying them down for the joy of the Lord. I'm trading my sickness. I'm trading my sickness. I'm trading my pain. I'm laying them down for the joy of the Lord. Lahat ng anak ng Panginoon. We say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Amen. We say yes, Lord. Say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Amen. I am blessed, but not the curse, persecuted and abandoned, struck down but not destroyed. I am blessed beyond the curse, for His powers will endure, and His joys will be my strength. Through the sorrow may last for the night, His joys comes in the morning. I'm trading my sorrow. I'm trading my shame. Yes, Lord. I'm laying them down for the joy of the Lord. I'm trading my sickness. I'm trading my sickness. I'm trading my pain. I'm laying them down for the joy of the Lord. Come on, sing. We sing, yes, Lord. You say, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Amen. We sing. We sing, yes, Lord, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. Yes, yes, Lord, amen. Yes, yes, Lord, amen. Yes, yes, Lord, amen. Hallelujah. Yes, Jesus. Yes, Lord. Hallelujah, Jesus. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah, Father. Sige po, let's pray. Yes, Lord, hallelujah, Jesus. God, God, salamat sa araw ng Lord God. Dito, Lord God, nagkaroon ko siya, God. Mas nulog ko, Lord God. Ito, Father, Lord, sa mga kami, Lord God, sa gawain ko, Lord God, ikaw, umulat, kumigis, Panginoon, Lord God. Panginoon, sa hapon ito, Lord God. At patuloy mo kami samahan, Panginoon, sa pag-isip namin, Lord God. Empty our heart and may Panginoon, God, ng isang Panginoon sa inyo ng malayo. Marisip namin, Panginoon, ang tama ang iyong mga salita, God. Pagpili po ng banal ng dugo, Panginoon, ang lahat ng mga pupunta po, Panginoon, sa lahat po ng tatayo, maging sa simula po sa music, at maging sa salita, kayo po ang itago niyo po sa salita, at selo niyo po ang kanyang mga labi, Panginoon. Kayo po ang sa mga salita niyo po ang maghari ang mga salita habang muli tinataas namin gawain ko, Lord God. Salamat po niyo, maghari ka sa hapon. Jesus' mighty name, amen. Tuloy po tayong manatili sa presensya ng ating Panginoon. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Yes, Lord. We worship you. We honor you, Jesus. Continue to focus on our hearts or our mind, Lord. Hallelujah. We worship you, Lord. Serve, Lord. Serve, pray.
Lord, in majesty, let all the earth rejoice, all the earth rejoice. Hear us sound in light, darkness rise to high, this rise to high. Trembles at his voice, trembles at his voice. How great is our God? Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Yes. Age to age you stand, yes, Lord. In time you see His hand, beginning and again, beginning and again. The God who the God three in one, for the Spirit and Son, for the Spirit and Son, the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. We sing, how great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Come on, let's sing, how great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great, yes, Lord, is our God. So great, how great is, how great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Is the name above all names. You are worthy of all praise, and my heart will sing, how great is our God. One church, sing to our God. Is the name above all names. You are worthy of all praise, and my heart will sing, how great is our God. Your name is the name above all names. Yes, Lord, you are worthy of all praise, and my heart will sing, how great is our God. Sing with me, how great
sing. Great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. And all will see, and all will see how great is our God. And all will see how great is, and all will see how great is our God. Yes, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Father God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Salamat, Panginoon, sa mga oras ito, Panginoon. Lahat ng kapurihan, pagsamba, Panginoon, Lord, at tanging sa iyo lang, Panginoon. In Jesus' name, amen. Praise God. So, isa pong malakas na palakpak para sa ating Panginoong Diyos. Tunay nga po na napakasarap magpuri at magpasalamat sa ating Panginoong Diyos na sama-sama po tayo dito na para papurihan siya. So, di ba, partner? Yes, madam. Yan, so yan, dako na po tayo sa ating testimony. Itong testimony ay magbibigay ng masasalamat sa ating Panginoon sa ginawa ng Lord sa ating sa isang linggo. So, maaari po ba, sino po gusto magpabigay ng testimony? Amen. Huwag na kayong mahiya. Kami lang to. Ayan. So, sino yung malakas ang loob na unang-unang magpapatotoo sa kabutihan ng Lord sa buhay mo? Taas mo ng kamay mo. Parang may nararamdaman ako pa. Ano? Yung isa niya na. Ayan. Tumayo na. Nararamdaman ko eh. Ayan. Palakpakan po natin ang Lord sa buhay po ni Ate Clarence. Go na. Yun po, magandang hapon po ulit. Nagpapasalamat po ako sa Lord kasi ayun po, nung last Friday, naka-graduate ako sa TESDA ESL ng aming course. Ayun, nagpapasalamat ako sa Lord dahil ayun, binigyan niyo ng bibigyan niya at pagkakaloon niyo po sa amin. Ayun lang po. Tapos nagpapasalamat din po ako sa Lord kasi nung Friday din po nag-ibigin po yung lola ko po na ayun po, mag-visit lang po na liberal system kay Lord na si yung lola ko and then yung kaluluwa niya. Ayun lang po. Thank you po. So, praise God. Ayun, so, napakabuti ng buhay sa buhay ni Clarence, ng Lord. Ayun. Amen. Praise God. Talaga ang Lord ay kumikilos sa atin kasi may dakila siyang planuhin sa bawat isa. At praying, ayan, sa bawat isa na patuloy na yan nila at mga nag-exam dyan. So, bibigay ng Lord yung magandang barkada sa bawat isa. Yung blessing na patuloy na pinagkakaloon sa atin. So, sino pa po ang gusto mo May pasalamat? nag-chat ulit sa akin. Sino kaya yan, madam? Naka-ano siya, naka-jacket siya. Oh, ayan. Color pink. Tinatawag. Ano, sino? Nag-uunahan sila. Grabe yung yung pagkilos ng Lord ngayong week. Talagang hindi natin alam kung sino. Yan, madam, pili ka. Pili ka. Sino unahin natin? Yun na eh. Yan, chocolate. Chocolate. Ay, charot. Go, Kinay. Ayun po, ayun. Sige po. Sige na lang po. Ayun po. Sige po, ayun po. Gusto ko lang po magpasalamat po syempre dahil unang-una sa Lord kasi po yung hindi yung sa chocolate, pero yung safe po. Pero yung sa ano po, yung sa safe pa.
yung safe flight mo ni Mama na pag-uwi dito na, so kasi nung bago siya umuwi talaga, hindi talaga ako makakalaga. Pero sabi na Lord, wala lang kasi nabalitaan ko po kasi yung na-accident ko sa ayun, nag-aalan ko. And then sabi yun, pray, salamat po din sa mga nag-pray po. Yun, nakauwi na si Mama, nandito na po. And then, ayun po, yun. And, ayun po, tatlong, bali mag-stay po si Mama dito. Bibigyan kami ng Lord ng grace na mag-stay si Mama ng 3 months more po test. Alis na po siya. But ayun, thank you Lord at makasama namin siya ng matagal. Ayun. Thank you sa chocolate. Ay, chocolate. sorry. Parang masarap yung Toblerone. Oo nga, parang ako gusto kong Reese's. Ay, hindi, wala. Wala to Clarence. Ay, Clarence. Wala to Clarice. Ayan. Mag-twinning na kasi kayo. Ano ba yan? Oo nga. Uy, may habol pa. Ayan, sige, may habol pa sa chocolate. Ayan, tinatawagan po natin si Ate Ruth. Ayan, palakpakan po natin ang Lord sa buhay ni Ate Ruth. Yan, praise the Lord. So, ayun, thank ko lang sa Panginoon. Kasi hindi ka, bali, 5 months. Teka lang, 5 years na ako nakipaskargo. Yung tinanggalan na nilanisan ko. Tapos 5 months na wala ko. Isang may tumawag sa akin. Tapos may mga, di syempre, why should we marry you? Ganun, mga tanong. Eh, ang parinig ko baga naman ay iba. Sagot lang ng sagot na. Sabi ka ganun. Tapos sabi ko, pag-usap ko. Ganun. Ang paano ko daw hinahandle yung stress, ganyan sa work. Tapos ang parinig ko. Sumagot ko lang. Hindi ko na inaasahan. Pagka ilang araw tumawag sa akin. So, tumawag sa akin. Punta ko doon, nag-exam. Hindi ko congratulations, you are passed the line interview, gana. Tapos ayun, yung more than na inas ko sa Panginoon kasi tinatanong din ba ako yung tapos tinignan ko yung papers, yung copy ko. Yan. Hindi. Tinignan ko yung papers, more than sa inas ko. Kaya, glory to God. So, yun. Isa pa yun din, yung isang habol ko, yung, naging pinapaalala ni Tatay Conrad, yung paglilingkod sa Panginoon. Kasi yun, that time, parang 5 months, talagang lingkod lang ng lingkod sa Lord. Kasi, yung mga inaas natin, automatic na yun kapag yung after mag-serve sa Lord, tsaka yung patuloy na maglingkod sa Panginoon. At thankful ako sa Lord kasi yung time, 8 to 5, talagang may time pa rin talaga na binigyan ako ng Lord na time para makatin pa rin sa mga gawain. Kaya yun, mahalin natin talaga yung gawain ng Lord, yung paglilingkod sa Panginoon. Yun lang po. Praise the Lord. Ayan. So, parang Chocolate! Jollibee. Jollibee at chocolate na parang masarap. Wow! Grabe! Praise God. Tama yun. Yung kay Ate Ro talaga, minsan may mga pagkakataon na dumarating sa buhay natin, yung mga pinagpe-pray natin, nakala natin, hindi natuto pa rin ng Lord. Talagang pinanghihinaan tayo ng loob. Pero talagang tapat ang Lord na ating pinaglilingkuran na pag sinabi niya na ibibigay niya yung best sa atin, ibibigay niya yung sa atin. Kaya ano yung sasabihin natin? Do it again, Lord! Do it again. Isa pa. Do it again, Lord. Do it again. Sa chocolate. Sa charot, hindi. Sa magpapala ng Lord. So, maglingkod lamang po tayo. So, meron pa po bang gustong humabol at punong-puno ang bawat isa? Ayan, huwag na po kayo mahiya. Hindi po namin kayo sasabihan ng chocolate. Joke lang. So, kung wala na po, ay tayo po dadako na sa Icebreaker. Ayan. So, tinatawagan ko po si Chris Lee. At Ayan. Palakpakan po natin ang Lord sa ating pong napakagandang kapatid na basis. Ayan. Ready na po ba sa ating short icebreaker? Parang ang hina. Isa pa. Ready na po ready na ba? ba? Ready? Amen. Ayan. Alam ko ready na ang bawat isa. Partner. February ngayon. Kaya nga eh. Nahanap niyo na po ba yung mga hinahanap niyo? Sino yung nakakita na dito? Yung mga nahanap niyo na po ba? O hinahanap pa din?
Ayan. So ngayon po, hinahanap pa. So ngayon po, tayo po ay maghahanapan. Ayan. So, gusto namin, find your partner. By pair po, find your partner. Kahit yung Sige po, magkakatabi na lang. magkakatabi. Kung may gusto kayong dalawa lang, ha? Dalawa lang. Tapos kung pwede daw 1 tatlo, dalawa lang. Dalawa lang. Meron na si Ate Jenny. Sino ang kapartner? Ang kapartner ni Mami Cindy ay si Andrew. Andrew. Si Pam. Sila po. Si Kuya Pili, Father, sino po ang niyo po? Si Ashi. Si Ashi. Si Kuya, sino po nga partner? O Tito Jonas. Ayan. So, kuhanin niyo po ang inyong mga bag. Tayo po ay magkahanapan. Magbabag-grade tayo. Magbabag-grade po tayo. Magbabag-grade tayo. So, ready Dali niyo po ang inyong mga bag. Ano bang laman ng inyong bag? Ayan. So, bring me tayo, level up. Yes, Level up. Kailangan level up na tayo. 2025 na, di ba, partner? Tama, dapat lume-level up na. Ayan, level up na. Ano po? Dalawa po. So, magkakatulungan kayo ngayon diyan. May premyo daw po. Ayun o. May pa-prize o. Talaga? Ay! Teka lang, sasali ako. Teka lang, kasali tayo. Teka. Teka lang, sasali ako. Buti na lang pinira. Oh. Ready na ba? Sa Ready na icebreaker? ba? Parang ang hina. Parang sa bulsa na natin to. Parang hindi ready eh. Awa. Teka lang, isa pa. Ready na ba sa ating icebreaker? Mahina, Atit Janet. Atin Parang to. ang hina naman. Ready na ba? Mahina talaga. Yan. Parang Buhay lumabas na ang buhay ang uyod. Parang lumabas ang mga maleta dyan ha. Baka maglalabasan pa. Oh, sige. Ito po ay ayan. Siyempre, level up tayo sa Bring Me. Level up yung prizes. Ready na ba? Oh, amin na to. Ayan. So, ito po ay paghahatian po ng by pair. Tapos, kung generous po kayo, nandito po kami mga host nyo. Huwag po kayo mag-alala. Malabo na naman ninyo. Pagpe-pray po namin kayo. Ayan. So, level up icebreaker. Bring me tayo ha. So, kailangan marunong makinig. Kasi isang beses lang po namin sasabihin. Yan. Medyo level up kasi. Ayan. Sige po. Yan. Si tatay at saka si Kuya James. Lahat may kapartner. Si Andre at saka si Joel. Ayan. Pwede kayong umikot. Ha? Pero wala mo mag-aagawan ng gamit. Ha? So, ilabas nyo na natin yung gamit. Para sure. Okay, game! Oh, makinig, game. Isang beses lang po. Mechanics, mauna pong maglagay dito ng kumpleto. Kompleto ha, kompleto. Hindi po pwedeng kukuhanin pa ha. Hindi po pwedeng dala ang bag, tapos dito po magkakalkal. Dapat dala Ready na. na, ready na pagpupunta dito. Opo. Kahit isa ang tumakbo, counted. Kahit isa. Po? Malalapit? Paano? Ay, wag! Dapat nandito na. Wala po magkakasakitan, ha? Wala po magtutulakan. Okay, number 1. Yan.
Okay. Find something that starts with the letter C and ends with the letter E. Tatlo. Hala, isang beses lang po. Isang beses lang beses po. lang. Isang beses lang po sasabihin. O, sige. Tatlong items. Tatlong items po. Ha? Tatlo. Tatlo. Isa na lang. Tatlo. Hindi po ito counted. Okay, ito po. Ito na po. Ito na po. Okay. Tatlo po. Okay. Nauna. Ayan, so nauna po ang Team Jonas. Ah, tika lang. Gamit. Confirm lang. May copy ko pa kami. Thank you. Pwede po bang inaan natin yung music? Uy, teka lang, ano to? Teka lang, hindi to counted, sira. Teka, hindi to counted, sira. Okay, certificate, cellphone, and case or cellphone case. Sayang. Kulang yung isa. Ayan, yung gamit ko. Ayan, so Oo. salamat po. Okay, so meron tayong 1 point para kay Tito Jonas at saka partner. So, ayun po ay 3 things to find something that starts with letter C and ends with letter E. So, cellphone, certificate, and cellphone case. Ano po? So, yun na. Kailangan dala na dito yung tatlo. Ayan. So, next. 3 things ha. 3. Parang mag-uuna na to eh. Mag-uunahan na. Find something Start with the letter B, but, teka lang. Wait. Wait. English only. Letter B. Start with the English letter only. B. English only. English only. Letter B, English letter B. only. Letter B. Basta B. Ano yan? Teka lang. Letter B as in baboy. As in baboy. B, Letter B, B, boy, boy. Oh, teka lang. Ate Tessa. Teka lang, Ate Tessa. Wait lang. Si Tessa mo. Si Ate Tessa. Nasaan? Bag. Hair, brush. Brush at... Teka lang. May ano po ito? Galing to kay Mami. Teka lang. Ay, shadow daw po. Oh, Ate Jenny. Okay. Bag, blush, buy one. Ano yung bit-bit mo yan? Ayan, so ang nanalo po ay team po ni Ate Jenny. So, Ate Jenny and kay Kuya Tito Jonas. Isa pa, Ate Janet. Ayan, makinig. Ito na Makinig. next. Makinig. Oh, tatlo ulit. Tatlo. Find something that starts with the letter M that can be found inside your bag. Sa bag lang ah. M. 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 Ano? Malet. Teka lang, dapat bit-bit na. Okay na to. Tatlo po, tatlo. Oh, Andrew. Okay, meron na po. Ano yan? Meron na po. Money, makeup, mirror. Ayan, so team ni Andrew. Andrew. 1 point kay Ate Jenny, kay Andrew, kay Tito Jonas. Isa pa. 3 things. Okay. Find something that starts with letter W. Wait lang. With more than 4 letters, but less than 6.
Letters. No. Oh, complicated. Level up. Level up. Ulit. Teka lang. Find something that starts with letter W with more than 4 but less than 6 letters. Magbilang po. More than 4, less than 6. Tatlo. Basta tatlo. Bitbitin niyo po dito. Inside your bag. Tsaka inside your bag. Nasa bag nyo lang. Oh. 2, 4, 5. W-A-L-L-E-T. 6 yun. 6 ang wallet. Oh. Pwede. Oh. Oh. Okay. Ano? Itong kanahing eh. Dapat dala na dito. Huwag kayo. Okay. Wives. Wire. Water. Teka lang. May ambag po ako dito. Gamit ko. Okay. 1 point kay na Ate Zea. So, 1 point kay kala Jonas, 1 point kala Thea, at 1 point kala Jenny. Ayan. Hi. 5 lang to eh. Okay. Ito po ay specific things na. Tapos, dadalhin nyo na lang po siya dito. Tatlong bagay na dadalhin nyo po dito, ha? Bawal po dalhin ng tatanggalin pa, ilalabas pa. Kailangan nakalabas na. Okay po. Okay, Ate Janet. Okay. Find these 3 things. Shoelace, anything shiny, and family picture. Shoelace, something shiny, and family picture kahit nasa cellphone. Shoelace, something shiny, and family picture. Dapat yung family picture kompleto, ah. Teka lang, wala pa to ha? Wala pa to, naghahanap pa to. Wala pa to, Habol pa, naghahanap habol. to. Habol pa, habol. Habol pa, naghahanap pa Habol. to dalawa. Nangangata. Hi. Amin na lang to, Kuya Dano. Hi. Amin na lang to. Amin na lang to, ha. Okay. Sa ano na lang po to, ha? Sa mga may points. Kasi yung oras natin, ha. So, sina Tito Jonas, sina Mami Cindy, sina Ate Ruth, sina Ate Jenny, at sina Ate Zea. Ano po? So yan, paghati-hatiin nyo na lang po yung 500. Hati-hati na lang po Sabi tayo ng dito. 1, 2, 3, 500. 4, 5. O, tigi-100 po tayo dito. Tigi-100! Charot. Joke lang. Teka lang, Kuya Dono. Okay na po ba yun? Pwede na po ba yun? Oras. Teka. Ayan. Sige, mag-imis na kayo dyan. Ayan, hati-hati na lang po. So lahat po ng mga nanalo, pumunta na lang po dito sa harapan. Mag-imis na po kayo muna. At tayo po ay re-receive. Kailangan tayo po ay ready. Okay, so kay na Tito Jonas, kay na Mami Cindy, kay na Ate Ruth, kay na Ate Jenny. 1, 2, 3, 4, 5. Seya. At kay na Ate Seya. Tama ba? Nabanggit ko. So, Ano po? 5. Sayang si Janet. Wala ba kami? Charot. Ano po? Ay, paghahati-hatian nyo na po ito, ha? Ayan. So, at least, ang dami po ninyo. Ano po? Ayan. So, thank you, Lord,
sa bawat isa. And thank you, Lord po, sa nag-sponsor natin. Ano po yan? Si Kuya Dano. Ano po? Ayan. So, kaya mamaya, wala din pong aalis. Ano po? So, tayo po ay magre-reflection after. Ano po? Kasi, yeah, may nag-sponsor din ng ating food para mamaya. So, yan. Thank you, Lord, din po sa buhay ni Kuya Dado. Ano po? Ayan. So, yun lang eh. Yan, teka lang. Salamat po. Di ba ito nag-iimes? Yan, palinis muna para tayo. Hindi ba nag-iimes o nag-shushunis? Ayan. So, yan, habang tayo ay nagdidigpit, ayan. So, tinatawagan na po namin ang ating speaker, ayan. So, walang iba kundi ang ating Pastora Elizabeth Chocon. Amen. Malakpakan po natin, Lord. Yan. So, dapat yung sigaw nyo, parang yung katulad nung kanina, ha? Ikaw? Ayan. Kasalanan ni Danos, kaya tayo nagkakagulo. Ayan. Oh, may LSQ pa daw mamaya. Abangan din ang mga pa-price ni Kuya Danos. Ayan. Ayan, so okay na. Kamusta yung mga puso natin? Ayan. Palakpakan nga muna ulit ang Lord. Yung pinakamalakas na palakpak. Ayan. So bago tayo mag-start, tayo muna yung manalangin. Ayan, pray tayo, Lord. Salamat, Panginoon, sa hapong ito. Salamat, Lord, dun sa joy na binibigay mo sa amin, sa presence mo. Lord, salamat, Panginoon, Lord, sa opportunity na ito, Panginoon, makarinig ng salita mo muli. Lord, we pray, ikaw ang patuloy na maitaas sa hapong ito. I-anoint mo ang aking lips, tago ko sa iyong likuran, Panginoon, at bigyan mo kami ng readiness ng heart, Lord, to receive your word at to apply it. Salamat, Panginoon, kinakansela namin lahat ng gawa ng kaaway, Lord, sa hapong ito, sa aming buhay. Salamat, Lord, in Jesus' name, amen, amen. Ayan. Thank you, Lord. So, ngayong ngayong hapon, yung ating pag-uusapan is about din sa paghahanap. Ayan. Pero syempre, wala akong ibibigay. Ang ibibigay ko ay Word of God. Ayan. So, ang title ng aking i-share is The Quest for Life's Meaning. Ayan. The Quest for Life's Meaning. Ayan. So, pag sinabing quest, ayan, yung parang hinahunting mo, kaya naman hinahanap mo. Ayan, talagang hinahanap yung meaning ng life. Ayan. So, di ba may mga nakinig na ba kayo sa kunwari sa TikTok o kaya naman sa social media, yung mga midlife crisis, yung mga ganan. Tapos alam niyo, ang daming mga challenge sa sa TikTok. May nakita ako, sabi doon, yung parang, alam niyo yung yung sa lipstick, lip balm challenge. Sabi ko, grabe, nakakaawa naman yun. Yung mga challenge nila. Tapos ang daming pang mga nangyayari na talagang sabi ko, it's because walang meaning yung para sa kanila wala lang yung buhay. Ayan, para sa kanila is wala lang yung yung mga ginagawa ng Lord. So pag tumingin tayo sa paligid, ang dami naman talagang mga gandang ginawa ng Lord. Amen. Maraming challenges, pero marami rin ginawang maganda ang Lord. Katulad ngayong hapon, di ba? Hindi natin inaakala na magkakapera yung iba sa atin, di ba? So, maraming ginagawa si Lord. Amen. Ang kailangan lang talaga is, ayun nga, tayo ay ready to receive, to see it, ayan, para din napasalamatan natin. Amen. Ayan. So, quest for life's meaning. Ayun yung ating topic for this afternoon. Ayan. So, bago tayo magpatuloy, tatanong ko lang din, sino dito yung nakakaalam nung song ni TJ? Yung, hindi, yung ikaw at ako. Hindi. Yung palagi. Ayan, kasi nakita ko dun sa nakaka-concert lang pala. Tapos ang ganda ng lyrics. Ayan, so i-post mo nga, boss. Ayan. Ay, hindi niyo pala kita. Ayan, para sa sa pagsimula. Hindi pala kita. No? Ayan, so ang ganda lang ng lyrics kasi meron dong kakantahin na lang pala. Hindi, ako na lang kakanta. Hindi, sino yung pwedeng kumanta? Si Clarence? Pag sa laro, natakot. Ayan. Sige, dito. Wait lang.
Danos, magkano daw ibibigay mo? Ako na lang. O, si James na lang daw. Hindi, ang ganda lang ng lyrics. Sasabi diba dito? O, 500 ako ha. Ayan, sabi dito, hindi man araw-araw, naging spoken word. Hindi man araw-araw nakangiti, ilang beses na rin tayong humihindi, di na mabilang ang ating mga tampuhan, away bati natin, di na namamalayan. Ito tayo. Yun Ngunit sa huli, naging tula, naging wala. Sorry, TJ. Ngunit sa huli palagi, babalik pa rin sa yakap mo. Ayan, imagine natin, di ba, sinasabi natin siya kay Lord. Ayan, ngunit sa huli palagi, babalik pa rin sa yakap mo. Hanggang sa huli palagi, pipiliin kong maging sayo. Ulit-ulitin man, nais kong malaman mong, iyo ako palagi. Yan. Kung balikan man ang hirap, ito ang maganda rin. Kung balikan man ang hirap, luhat lahat, ikaw ang paborito kong desisyon at. Di ba ako tapos? Doon sa previews. Parang ayaw ni boss na kantahin ko. Boss, totoo. Ulit-ulitin man, nais kong malaman mong iyo ako palagi. Hindi yung previews, yung nilakyan niya. Ayaw niya talaga yung Basta yun, ang ganda lang nung song. Kasi diba, in today's world, ang dami naman talaga nating hinahanap. Diba? Sabi ni Pamo, yun na, kantahin mo na. Sige po. Kung balikan mo ng hirap lahat-lahat, ikaw paborito kong desisyon at pag napaligiran ng ingay at ng gulo, di ko pagpapalit ngiti mo sa mundo. Tanungin mo yung katay mo, sino yung palagi mo? Ayan. So may mga palagi na, yung iba na paisip. Sino nga kaya? Ayan, di ba? Kasi pag sinabing pag yung kanta, about palagi siya, it talks about yung parang laging constant na siya yung babalikan mo. Ayan, tapos it talks about, para nakita ko rin yung about sa loyalty, faithfulness, etc. Kasi, ayun nga, naturally sa mga tao, ang dami nating hinahanap. Diba? Parang ayun nga, yung meaning, kasi hindi nga nakukontento. Ayan, sabi mo sa katabi mo, hindi ikaw yon. Ikaw yung may palagi. Ayan. Ayan, so people always look for meaning, for joy, ayan, for satisfaction all over the place. Diba? So diba sa mga kabataan ngayon, even sa mga edad namin ngayon, naghahanap pa rin ng constant na ano kaya yung makakapagpasaya, ano kaya yung magkakaroon ng peace, satisfaction, and all. Amen ba? So they always try to look for a lot of things. Amen ba? At alam niyo ba, hindi tayo nag-iisa. Kasi in the Bible, meron ding king na naghanap din ng purpose, ng meaning, ayan, ng satisfaction. Ayan, at tinry niya pa lahat. Ayan, siya si Solomon. Sabihin nga natin si Solomon. Ayan. So, dun sa ating topic ngayon, may kita natin siya sa Ecclesiastes chapter 2, verse 1 to 11. Ecclesiastes chapter 2, verse 1 to 11. Ayan. Sige. Basahin natin. Mangangaral siya sa Tagalog. Mangangaral chapter 2, verse 1 to 11. Sabi rito, sinabi ko sa aking sarili, halika, subukan mo kung ano ang kahulugan ng kaligayahan. Magpakasaya ka, subalit ito man ay walang kabuluhan. Verse 2, ang halakhak ay ipinalagay kong kahangalan at ang kaligayahan ay walang kahulugan. Verse 3, sa pagnanasa kong makamit ang karunungan, ipinasya kong magpakalasing sa alak. Sa loob-loob ko'y ito na ang pinakamainam na dapat gawin ng tao sa maikling panahong ilalagi niya sa mundong ito. Verse 4, nakagawa ako ng mga dakilang bagay, nakapagpatayo ako ng malalaking bahay at ginawa kong ubasan ang paligid nito. Verse 5, gumawa ako para sa aking sarili ng mga hardin at liwasan, tinamnan ko ito ng lahat ng uri ng punong kahoy na mapapakinabangan ang bunga. Verse 6, humukay ako ng mga balon na pagkukuna ng pandilig sa mga paning na ito. Verse 7, bumili ako ng mga aliping babae at lalaki, ang mga alipin ko'y nagkaanak na sa aking tahanan. Ang kawan ko'y ubod ng dami, walang kasindami kung ihahalin tulad sa kawan ng mga haring nauna sa akin. Verse 8,
nakaipon ako ng napakaraming pilak at ginto mula sa lupaing nasasakupan ko. Marami akong mga awit na babae at lalaki, marami akong asawa at pawang magaganda. Wow! Si Solomon na. Ayan, sabi doon, wala nang hahanapin pa ang isang lalaki, lalo na kung tungkol din lang sa babae. Verse 9, higit akong dinakila kahit sa sino mang haring nauna sa akin. Taglay ko pa rin ang aking karunungan. Verse 10, wala akong ginustong hindi ko nakuha. Ginagawa ko ang lahat ng aking magustuhan, nalulugod ako sa aking mga ginagawa at iyon ang pinakagantimpala ng aking mga pinagpaguran. Verse 11, pagkatapos, inisip kong mabuti ang mga ginawa ko at ang pagod na aking pinuhunan. Nakita kong ang lahat ay pawang walang kabuluhan. Tulad lang ito ng paghahabol sa hangin. Amen. Ang ganda ng verses kasi 'di ba? Parang si Solomon, tinry niya talagang lahat. Amen ba? Yung mga naramdaman din ng tayo din na parang gusto rin natin na makita ano ba talaga mangyayari pag nagkaroon ng ganito, masasatisfy ba ako nito, magkakaroon ba ako ng peace, ganun, makukontento kaya ako, ganun. So talagang kung sa ng iba, live life to the fullest. Pero ayun nga, sa dulo, ang ganda ng conclusion niya. Sabi doon, nakita ko ang lahat ay pawang walang kabuluhan. Tulad lang ito ng paghahabol sa hangin. Amen ba? So at the end ng lahat ng ginawa niya, lahat daw ng mga effort na ginawa niya at lahat ng mga investments na ginawa niya and all, wala daw palang kabuluhan yon. Amen ba? So naging walang kabuluhan daw pala at the end of the day kasi wala naman talaga si Lord doon. Amen. So ito yung to summarize, ito yung mga ginawa niya. Una, laughter. Ayan, naghanap siya ng kasiyahan. Di ba sa panahon ngayon, parang feeling natin, ay, dun ako sa masaya. Ayoko dito sa, dun sa mga, yung mga malulungkot o kaya kung ano man. Lagi sila naghahanap ng masasaya. Di ba? Kung saan masaya, matawa sa Ayan, lagi sila naghahanap ng kasiyahan. Ay, siguro, masaya dun kasi nagtatawanan sila. Ganun. So, tinry din yun ni Solomon. Siguro nag-hire siya ng mga clowns para mapasaya siya, pero wala pa rin. Amen ba? So, sino dito yung mga gano'n na talagang pag malungkot tayo, nagkahanap tayo ng mga videos ni Babalu. O kaya naman ng mga funny videos. May nakinig akong isang theory na sabi doon, pag daw lagi ka daw naghahanap ng mga funny videos, may something ka daw na hinihil o lungkot sa deep inside you. Ayan, so, okay lang namang, to be clear ha, okay lang namang tumawa. Baka naman sabihin ng, ay, masama na yung tumawa. Kasi diba, sabi nga sa Proverbs, yung a cheerful heart is a good medicine. Tama naman yon, amen ba? Pero pag, kunwari, we are using yung laughter, kaya naman we're looking for something else na masaya lang, dahil may pinipil, gusto nating ma-feel yung ating emptiness, ayun yung something na questionable. Gets nyo ba? Ayan. Kasi no matter how much yung time na ine-effortan natin doon sa panonood ng mga videos yun, hindi talaga tayo sasaya at the end of the day. Parang, lang yun, temporary. Sabi nga nung mga nababasa ko, sabi, temporary yung solution na yon. Amen ba? Pero syempre, kung tayo pipiliin, temporary or permanent, doon tayo sa permanent na masaya. Amen ba? So, ayun, laughter. Ayan, tapos, ang ginawa rin ni Solomon, self-gratification. Ayan, self-gratification. Sabi sa verse 3, diba? Ang sabi doon, sa pagganasa ko makamit ang karunungan, ipinasya ko magpakalasing sa alak. Ayan, sa loob-loob ko, ito ang pinakamainam na dapat gawin ng tao sa maikling panahon ilalagay niya sa mundong ito. Ayan, so may mga tao kasi na feeling nila, ay, mapafind ko yung self-satisfaction, yung joy and all, pag ginawa ko yung mga bagay na ginagawa ng mundo. Ayan, di ba, pag nanonood tayo ng mga nalalasing, parang feeling na, parang nakikita natin, parang say-say nila, ganun. Pero actually, hindi naman talaga. Amen ba? Kasi parang ang na-feel lang ay yung physical, pero, ayun nga, nagkaka-hangover din naman after. Amen. So, walang nangyaring comfort or healing sa kanila. So, ayun. So, parang yung mga sa panahon ngayon, parang i-reward ko si self, ganan. Ayun yung mga ganong banat, yung self-gratification to escape yung worries at saka yung mga problems. Diba? So, diba sa panahon ngayon, ang daming ino-offer ng world na parang unahin mo yung sarili mo. Ayan, para ito yung unahin mo para deserve mo naman yan. Nakadig naman natin yon, yung deserve mo naman.
Ayan. So, tandaan natin, pag tayo ay hinabol natin, pinurse natin yung mga bagay-bagay na yon, na feeling natin is mag-bring ng satisfaction sa atin, find out din natin, magkakaroon din tayo ng same na conclusion katulad nung kay Solomon. Amen ba? Dun sa dulo. So, ayun, yung pangalawa, self-gratification. Yung pangatlo, tinry din naman niya yung materialism. Yung nagpatayo siya ng kung ano-ano. Diba? Ang galing ni Solomon. Pag naboboard siya, nalulungkot siya, magkapatayo siya ng palasyo. baka sakaling maging masaya siya doon. Ayan, so he bought everything that he can, thinking those can satisfy. Baka pag nabili ko to, magkakaroon ng purpose yung life ko, magkakaroon ng meaning and all. Amen ba? Pero ayun nga, hindi pa rin. Parang naalala ko nga nung mga may times na parang feeling ko ang lungkot, ganun. Baka kailangan ko ng bagong cellphone. Di ba parang mga ganun, baka kailangan ko ng may something na bagong bilhin. Kasi akala natin is yung pag-acquire ng mga ganun, yung makakapag-bring talaga sa atin ng lasting na happiness or joy. Ayan. Tapos, tinry din niya yung mag-gain more. Ayan, mag-acquire ng kung ano-ano pa. Sabi sa verse 7, diba, bumili ako ng mga aliping babae at lalaki. Hindi siya nakontento sa mga infrastructures. So baka dun sa mga men and women, ayan, mga alipin, baka pag marami akong kasama is okay na. So yung uncontentment, amen ba, naranasan din ni Solomon at tinry din niya namang i-satisfy o solusyonan on his own. Pero ayun nga, in the end, hindi pa rin. Ayan, tapos, tinry din niya yung physical pleasure. Ayan, sabi dun sa verse 8, diba, sabi dito, nakaipon ako ng napakaraming pilak at ginto mula sa mga lupaing nasakupan ko. Marami akong mga awit na babae, marami akong asawa at pawang magaganda. Wala nang hahanapin pa ang isang lalaki, lalo na kung tungkol din sa babae. Amen ba? So diba, naalala natin yung tawag ito, yung mga tatry. Pag kunwari may feeling emptiness sila, magka-try sila premarital sex because at totoo noon, they are looking for something na hindi naman talaga ma-fill up ng tao. Amen ba? Kunwari may feeling na dapat love sila. Amen ba? So they engage on premarital sex and all, thinking na ayun yung makakasatisfy. Amen ba? Ayan. Pero ayun nga, in the end, mapafind out nila na hindi naman talaga sapat yun. Amen? And then, nag-try din si Solomon yung fame, yung laging maging number one. Amen? So, people try to be the number one in expense of their real image kay Lord. Amen? So, di ba, sa verse 9, sabi niya, higit akong dinakila kaysa sino mang haring nauna sa akin, taglay ko pa rin ang aking karunungan. So, tinry niya na baka naman pag ako'y naging super competitive, ayan, at tinry ko maging number one sa lahat ng mga aspects, ayan, ay talagang baka naman ma-find ko na yung fulfillment. Amen? So, hindi rin nangyari. Kasi, di ba sa panahon ngayon, dapat nakikita mga Christians, ayan, in all, sa mga iba't ibang, sa TV, ganan and all. Tapos, just for the fame, ang nagiging expense nun sa kanila is yung kanilang identity sa Lord. Amen ba? Na okay lang na hindi makitang Christian, basta famous. Amen ba? So, even sa panahon ngayon, nakikita natin, di ba? Parang for the likes and for the fame, okay lang. Amen? Okay lang na mawala yung mga sinabi ng Lord. Pero ayun nga, in the end, hindi siya satisfying pa rin. Amen ba? So, talagang we can always, we can check surroundings nowadays. So, talagang may realize natin, napakadaming tinatry ng tao para lang masatisfy yung void. Amen ba? Ma-fill yung gap, tapos ma-find yung meaning. Kasi, bakit tayo ba naghahanap ng meaning sa life? Kasi, bakit tayo nagpupursue ng meaning lagi, ng peace, ng joy? Kasi alam natin, meant to be tayo doon. Amen. Sabihin mo nga sa katabi mo, meant to be ka doon. Amen. Parang hindi ba yung sabi ni Lord sa Ecclesiastes chapter 3 na nagplant si Lord ng eternity in our hearts. Kaya lagi nating alam na pang heaven tayo. Kahit no matter what how much we deny it, talagang makikita natin na lagi tayong longing for eternity, for a Savior, amen ba, for Lord, amen ba? So, ganun din sa atin. Kaya tayo naghahanap ng meaning kasi alam natin, kinreate tayo with a meaning. Amen ba? Kinreate tayo for peace, for joy. Ayun ay blessing talaga ng Lord sa atin. Amen ba? Kaya alam natin yun, parang kahit hindi tanungin, alam natin sa sarili natin yun na kailangan meron ako noon. Amen ba? Kasi ayun ay naka-wire sa atin talaga.
Amen? So ngayon, papaano ba talaga? Ano ba talaga yung kailangan natin gawin? At patututunan din sa Ecclesiastes. Ayan, papaano ba magkaroon tayo noong meaning, purpose, joy sa ating life? Ayan, ready na ba kayo? Amen. So, 3 bagay lang ito na kailangan natin, ayan, para magkaroon ng meaning and purpose yung life. Ayan. So, yung number 1, syempre, ayan, yung presence of God. Sabihin nga natin, presence ni Lord. Ayan. So, tandaan natin, di ba? Everything is meaningless, everything is dark, kung wala naman talaga si Lord doon. Amen. Sabihin nga natin, kung wala si Lord, hindi na masaya. Amen. So, kailangan natin ng presence of God. Ano ba yung kailangan natin? Ano ba yung presence of God na sinasabi? Amen ba? Pag nakakaramdam tayo ng void, o kaya naman ng emptiness, o kaya naman ng parang wala akong maramdamang satisfaction sa lahat ng ginagawa and all, come to God. Go to God. Amen ba? Come to God's presence. Kasi doon natin makikita lahat clearly kung ano ba nangyayari. Is it a phase, a season na kailangan i-overcome? Or baka nagkukulang tayo sa quality time sa Lord, kaya tayo nagkaka-feeling ng void and emptiness and all. Amen. Sabi sa John chapter 8 verse 12, muling nagsalita si Jesus sa mga tao. Sinabi niya, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw sa kanyang buhay at di nalalakad sa kadiliman. Amen ba? So, ang ganda lang nun, di ba? Kasi in this very dark world, na talagang pag hindi tayo naging maigan, madadala lang din tayo. Amen ba? Nang madadala lang din tayo ng agos. Kasi nga, walking in darkness yung mga tao. Amen ba? Pero tayo, kung tayo ay walking with the Lord, amen ba? Sa light ng Lord, nasa presence tayo ng Lord, amen ba? We can finally see na, okay, this is what I meant for. Amen ba? Ito pala yung dapat kong gawin, ito pala yung dapat naming pagtuunan ng pansin and all. Amen ba? Kaya di ba laging pinapaalala sa atin na go to God's presence, ayan, go to our quiet time, to yung ating schedule sa Lord and all. Hindi yung nagbabago. Amen ba? Hindi talaga siya pwedeng ma-substitute sa iba. Amen ba? Na, Lord, marami akong ginagawa sa church, pero yun pala, wala sa presence ng Lord lagi. Amen ba? Gets nyo ba yung point na busy sa kingdom, pero dapat busy tayo sa king. Amen. So, lahat tayo naging guilty din doon na sobrang naging busy sa mga bagay-bagay, pwedeng sa trabaho, sa pag-aaral and all. Ang nawala sa atin yung presence of God. Kaya, ang nagiging output o nagiging resulta sa atin is we feel lonely, parang lahat ng achievements ko parang wala lang. Amen ba? Gets niyo ba? Kahit malaki yung sahod ko, parang wala lang. Sana all. Amen ba? So, tandaan natin, lagi natin kailangan ng presence of God to have meaning dun sa lahat ng bagay na nangyayari. Amen ba? Amen. Come to God's presence. Sabi nga, no matter how far na yung ating natakbo, na ilayo, amen ba, we can always come to God hanggat meron tayong hininga. Parang yung prodigal son lang. Amen. So, tandaan natin yun. Parang ano siya sa atin, ayun yung ating reseta na talagang pag tayo ay nakakaramdam ng something, any lies of the enemy, ayan, kasi syempre ang kaaway, if-feel tayo ng ng discouragement, tsaka ng deceit, na hindi, wala na yung purpose mo, malungkot talaga to, ganan and all. Amen ba? Pero ayun nga, go to God's presence. Doon tayo magbabad. Amen? So, na doon yung fellowship, na doon yung word of God, na doon yung prayer. Amen ba? Do whatever it takes para talagang makaano tayo doon sa presence ni Lord. Amen ba? Amen. Kasi ayun, di naman talaga lumalayo si Lord, na dyan lang. Amen. So again, ang ganda nga din ng topic ni Pastor Tim kanina, yung labor in love, na dapat talaga may effort. Amen ba? Dapat daw nga may growing relationship tayo kay Lord. Sabihin mo sa katabi mo, growing ka ba? Amen. So, di ba, we always want na mag-grow sa different aspects ng life natin. Kunwari, yung ladder of success natin sa trabaho, o kaya naman yung iba't ibang bagay. Amen ba? Okay yon. Amen. Pero ayun nga, huwag natin kakalimutan na mag-grow din dun sa presence ng Lord. Amen ba? When was the last time that we offer something new to the Lord? Amen ba? Kailan tayo nag-offer ng something na fresh naman, o kaya naman something new na effort sa Lord? Amen ba? Para makaniig siya. Amen. So, number 1, kailangan natin to have meaning is the presence of God. Amen. Amen. Pangalawa, ayan, put into practice what we are taught. Ayan. Put into practice daw kung ano yung mga tutunan natin. Sabi sa Philippians chapter 4 verse 9, ipamuhay ninyo ang lahat ng natutunan nyo at tinanggap mula sa akin
sa salita at sa gawa at sa inyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Amen. So after the presence of God, after tayo ay makapagbiig sa Lord and all, maklear ang ating mind, ang ating heart, amen ba, about our purpose, about meaning, about our identity and all. So it's time naman para i-put into practice, amen ba, yung ating mga natutunan. Amen. So bakit nga ba pag pina-practice o ina-apply natin ang mga bagay-bagay, nagkakaroon ng meaning and purpose ang life? Amen. Kasi 'di ba, habang tayo ay inaalaw natin si Lord na i-guide tayo for the next step, ayan, habang tayo ay sumusunod sa kanya, nag-a-apply, nagiging mas malinaw ang mga bagay-bagay. Amen ba? Kasi ayun pala, kaya hindi natin makita kasi pwedeng may mga hindrance pa na kailangan natin i-overcome. Amen. Every time na tayo ay nag-a-apply, ayan, ay ina-acknowledge natin na what the Lord told us is true. Amen. So pag daw tayo ay nag-apply, nagkaroon ng obedience sa Lord, ibig sabihin nun, ina-acknowledge natin na yung sinabi ng Lord, tama yun. Kasi diba, hindi naman tayo susunod sa isang bagay na hindi tayo convinced na tama. Amen ba? Susunod ba kayo pag alam nyo hindi? Kunwari, inumin mo nga itong something na to, tapos gagaling ka. Pag hindi ka convinced, hindi mo inumin. Diba? Pero ayun nga, pag tayo ay sumusunod sa Lord, every time na may naririnig tayo, ayan, na instruction ng Lord sa Bible, ang ibig sabihin nun, ina-acknowledge natin na yung sinabi ng Lord na ito, ayun talaga yung the best. Amen ba? For that situation, for us, amen ba? Ano pa? Pag nag-a-apply tayo ng ating mga natutunan, ayan, ang ibig sabihin nun, we want the Lord, we want yung covering and protection galing sa Lord. Amen ba? Kasi pag hindi tayo sumusunod at we want our own way, ibig sabihin nun, dinidisregard natin yung covering and protection na kayang ibigay sa atin ng Lord. Amen ba? Amen. Pag tayo sumusunod kahit ayaw natin, o kaya naman kahit mahirap and all, ginagawa pa rin natin kasi bakit? Alam natin na iba pag nag-cover si Lord, iba pag nag-protect sa Lord, iba yung covering and protection na kaya niyang ibigay. Kaya alam natin na worth it pa rin yung pagod at hirap na yon, yung pagsunod, kaysa sa magsarili tayo. Amen po ba? Amen? Ayan. Tapos, syempre, pag tayo ay nagpo-put into practice din ng ating mga nakikinig sa Bible, ayan. Ibig sabihin nun, we submit to His plans and processes. Ayan, ibig sabihin no, naniniwala tayo dun sa plano niya na kaya niya tayong dalhin kung ano man yung plano niya sa atin. At naniniwala tayo dun na tama yung proseso niya. Amen ba? Hindi tayo nagiging neneng B, yung bakit, gano'n. O kaya naman pag, Lord, anak, ikaw mag-church, mag-cell group, bakit, Lord? Ganun. So, ibig sabihin na nananampalataya tayo na yung binigay niya, ayun talaga yung the best na step para sa atin in order na tayo mag-mature, mag-grow, amen ba? At naniniwala din tayo na ayun yung tamang process. Amen ba? Kaya tayo nagpo-put into practice ng whatever na tayo ay tinuro sa atin. Amen po ba? Amen. So, balikan natin, ano ba yung mga devotion natin? Ano ba yung mga na-receive natin na kailangan natin i-apply? Amen. Kasi kailangan talaga natin yun. Kailangan natin ng application para magkaroon ng meaning, ma-mature din tayo. Ayun, doon sa ating mga spiritual life, pag nag-a-apply kasi tayo, na ma-mature tayo, at mas nauunawaan natin yung mga bagay-bagay. Amen po ba? Amen? Ayan. So, di ba sabi rin nga sa Matthew chapter 7 verse 24, ito yung sinabi rin ni Pastor Tim kanina, na yung si Rocky tsaka si Sandy. Ayan. So, di ba sabi doon sa verse 24, kaya ang sino bang nakikinig at sumusunod sa aking mga sinasabi ay katulad ng isang matalinong lalaki na nagtayo ng kanyang bahay sa pundasyong bato. Amen? So, ang ganda lang nun kasi nire-remind tayo na talagang in the last days, madidistinguish talaga kung sino yung nag-a-apply at kung sino yung hindi. Amen ba? Kasi kunwari, lahat tayo narito. Pero at the end of the day, pag tayo ay may mga challenges and all, ayan, madidistinguish sino ba yung nag-apply. Ayan, kunwari, di ba, naalala ko, meron ako napanood na, binigyan lahat ng sabong pampaputi. Ayan, tapos, isang buwan dapat nilang gagamitin. Tapos, nung nagbalikan na, parang ilan lang yung pumuti. Kasi, yung ilan lang yun, sila lang talaga yung naliligot, nagbababad, based doon sa instruction. Tapos, yung iba, parang hindi nila pinrefer o pwedeng mabilis lang and all. Yung kanilang paliligo, parang 5 minutes lang. Ayan, pero ayun nga, may kita yung distinguishment. Madidistinguish talaga kung sino yung nag-apply at sa hindi. Sabihin mo nga sa katabi mo, madidistinguish yan. Amen ba? Parang pag naligo, hindi.
Madidistinguish din kung sino yung naligo tsaka yung hindi. Matagtinginan sa katabi. Amen ba? Parang kahit basa yung buhok, pare-parehong basa ang buhok, pero madidistinguish mo siya. Kung sino talaga yung naligo. Di ba? Tsaka sino yung hindi. Kaya tandaan natin, hindi tayo hindi tayo makakapagtago. Amen ba? Hindi tayo hindi tayo makakapagtago sa Lord. And even dun sa output. Amen ba? So, kung sino yung nag-apply, sila yung makakakita. Amen ba? Sila yung lasap ng blessing ng Lord. Amen. At kailangan natin ng tulong ng Lord lahat doon. Kasi talagang hindi madaling sumunod lagi. Amen ba? Pero, ayun yung the best para sa atin. Amen. So sabihin mo nga, ipapractice ko na. Amen. Susunod na tayo. Amen. So put into practice whatever we're taught. Ayan. Tapos yung pangatlo, ayan, syempre, purify our hearts. Purify our hearts. Ayan. So nakakatuwa lang kasi nung minimeditate ko siya, sabi ko, sa panahon kasi ngayon, napakahalaga ng heart. Amen ba? Sa panahon ngayon, ang daming nag-feel sa heart. Amen ba? Ang daming klase ng heart. May pusong bato, may pusong sugatan, may pusong puro pasana. Amen ba? Maraming kind ng heart. Amen ba? Sa panahon ngayon. And sometimes, yung heart na yon na meron tayo, ay nagiging reason, but hindi natin ma-feel yung satisfaction, ayun, yung joy, yung peace, yung meaning, and all. Amen ba? But no matter what kind of heart ang meron tayo ngayon, we can always come to God. Amen ba? So, the Bible speaks often of the heart. Kasi, bakit? Yung clean heart kasi, o yung purified heart, is essential to our right relationship with God. Amen ba? So, sabihin mo nga, dapat pure pala. Ayan. So, sabi nga, pag pure yung heart natin, ang ibig sabihin ng pure, hindi naman sa hindi nagkakasala, kundi ang ibig sabihin ng pure, lumapit tayo sa Lord, nagpalinis tayo sa Lord, nagrepent tayo sa Lord. Amen ba? Kaya binigyan niya na tayo ng new heart. Amen ba? At yung new heart na yon, pag meron tayong pure heart, ayan, tama tayong relationship sa Lord, we will have the right desires. Amen ba? The right desires, kaya ang gagawin natin, tamang pat yung ating malalakaran. Amen ba? So, sabi nga rito, having a pure heart means having an undivided loyalty to God, loving Him above all else. Amen ba? So, pag pure heart, talagang alam natin na si Lord yung dinidesire natin, si Lord yung gusto natin. Amen ba? Alam natin, si Lord yung tinitibok ng ating heart. Si Lord yung ating palagi. Ayan, sabihin mo nga sa sarili mo, si Lord yung palagi. Amen. So, ganun daw. Kasi nga, ayun, bakit tayo continuously na nagpapalinis ng heart? Kasi nagpapabago ng heart. Kasi talaga nakatingin si Lord sa puso natin. Amen. Kaya pala, di ba, nung si David nagkasala, ayan, nag-ask siya ng Lord, cleanse my heart. Amen. Cleanse me. Amen ba? Sa Psalms, ano nga yun, boss? Sa Psalms? Yung previews. Ayan, sa Psalms 51. Ayan, sa Psalms 51 verse 10 to 12, create in me a clean heart, O God, and put a new and right spirit within me. Do not cast me away from your presence, and do not take your Holy Spirit from me. Restore to me the joy of your salvation, and sustain in me a willing spirit. Amen ba? So nakakatuwa lang kasi nung nagkasala si David, ito yung una niyang ini-ask sa Lord. Kasi alam niya, kahit anong mangyari, kahit anong victory ang mangyari, labanan and all, hindi niya maramdaman yung satisfaction. Amen ba? Hindi niya makaramdam ng fulfillment and all. Kasi may something na wrong dun sa heart. Amen ba? Kaya talagang wag nating babaliwalain yung clean heart, yung pure heart. Kasi talaga nakatingin si Lord doon. Amen ba? Katulad nga sinabi ko kanina, yung pure heart pala, it means yung undivided loyalty sa Lord. Ibig sabihin, talagang kailangan tayo ay decided kung sino ba talaga yung susundin natin, sino yung Lord natin, sino yung Savior natin. Amen ba? Talagang wala siyang double thinking or double-mindedness, ayan, na iba yung aking susundin. Kundi talagang pag pure heart, si Lord yung ating susundin, si Lord yung ating i-desire, si Lord yung ating ipa-follow. Amen ba? At ang decision nun ay ngayon. Sabihin mo nga ngayon. Amen. Ayan. Kasi bakit? Pwedeng tomorrow, ang dami na nating decision overnight. Amen ba? So, pwedeng ang laki ng mga changes na mangyari. Amen. So, the best time talaga to decide kung anong gagawin natin, kung sino yung Lord and Savior natin, ay talagang ngayon. Amen ba? Kasi pwedeng bukas ay wala na. Amen. So, bilang pagkatapos, ayan, may naalala akong si
may isang preacher, ayan, limutan ko yung preacher, basta may isang preacher, ayan, na sabi doon, nagpipreach daw siya. Tapos, ang sabi niya doon sa congregation, bibigyan ko kayo ng 1 week para mag-decide kung anong gagawin nyo, kung tatanggapin niyo ba si Jesus as your Lord and Savior, or hindi. Ayan, so, I'll give you 1 week to decide what do you want to do with Jesus of Nazareth. Ayan, tapos, pinabayaan niya na, umuwi na yung mga tao and all. Tapos alam niyo ba, nung gabi, nagkaroon ng malaking sunog sa Chicago. Ayan, si Miles Monroe, ayan. Ay, si Miles Monroe nga ba? Basta ganon, isang preacher. Tapos, sasabi niya, nagkaroon na ng malaking sunog, doon sa congregation ng preacher na yon. Tapos, mandami daw namatay. Tapos, nagkaroon ng regret yung preacher kasi sana daw, sinabi niya na doon sa mga tao na, decide now. What do you want to do? Will you obey the Lord or will you accept Him as your Lord and Savior and all? Amen ba? Kasi tomorrow, pwedeng wala na. Amen ba? So talagang hindi natin alam kung anong mangyayari, anong mga decision ang mangyayari overnight and all. Kaya the best decision, ayan, or the best time talaga to answer the question, who is your Lord and Savior? Ayan, is now. Amen ba? And will we obey or not? Amen, is now talaga. Amen? Kasi ang dami nang pwede maging consequences. Amen. So bilang conclusion itong ating pinag-aralan, ayan, tandaan natin yung ating meaning, yung ating fulfillment, satisfaction and all, amen ba, na hinahanap sa life, ay hindi natin matatagpuan talaga dun sa pag-reorganize lang ng mga external na factors. Amen ba? It has to be dealt with us and God. Amen. Kaya kailangan talaga natin ng presence ni Lord. Amen. Kailangan natin i-practice yung ating mga natutunan. Amen. At kailangan natin ng pure hearts sa ating lahat. Amen ba? At kailangan talaga natin doon si Lord. Amen? Ayan. So tayo ay manalangin. Ayan. Manalangin tayo. Yes, Lord, Panginoon. Salamat, God, sa hapong ito. Salamat, Panginoon, doon sa reminder mo sa amin, Lord, na we cannot really find meaning, purpose, satisfaction, and all, Lord, in the things around us. Lord, it's just a waste of time sa amin. And Lord, we pray, tulungan mo kami, Lord, to go dun sa basic, Panginoon, sa aming foundation, Panginoon, at dun kami mag-focus, Lord, Lord, sa aming relationship sa iyo. Lord, tulungan mo rin kami makasunod, tulungan mo kami, Lord, to submit and surrender everything to you, Lord. At Lord, bigyan mo kami lagi ng tamang puso, Panginoon, so that we can continue in this journey, Lord. Lord, patuloy kang maitaas sa gawaing ito, pagpalain mo si Pastor Aya, Pastor Conrad at 10 ng kanilang mga core, Panginoon. We pray for one spirit and one heart lagi. And we pray, Lord, na tulungan mo kami mag-apply itong aming na-receive ngayong hapon. Salamat, Panginoon. To you all the glory, thanksgiving, and praise in Jesus' name. Amen. Pray po tayo bago tayo mag-tithes and offering. Yes, Lord God. Hallelujah, God. Hallelujah, Jesus. Salamat po, Lord God, sa na-receive naming word. At Lord, right now, Panginoon, samahan niyo kami, Lord God, sa aming tithes and offering, Panginoon. Lord, maintindihan at maunawaan ng bawat isa, Panginoon, Lord God. Lord, ang kahalagan, Lord God, ng tithes and offering, Panginoon, Lord God. Ikaw maitaas, mapupurihan, salamatan at Lord God, tayong salita mo nilang tayo sa labi ko in Jesus' name. Amen. Ayan. Are we blessed? Ayan. Tayo naman ngayon yung magbibigay sa Lord. Ayan. Ano po ba yung tithes and offering? Ayan. Sabi po dito sa Malakay 3:10, dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo masaganang pagpapala. Ayan. Ayan, alam ko naman na fresh pa yung sinabi sa atin ni Pastora Ellie na about doon sa put into practice. Ayan, nando na, ginawa ko lang yung ando na kailangan i-put into practice natin. Kung naniniwala tayo sa Lord, ando na tayo mag-o-obey din sa Panginoon. Amen. Nando na yung sabi nga ni Pastora Ellie na protected tayo once na pinagkatiwala natin yung 10% natin sa Panginoon. Amen ba? Ayan. Yun,
ibabalik ng Lord kung ano yung tinanim natin sa Kanya. Amen? Alam natin na ang Lord ang may source ng lahat ng bagay, kaya ando na hindi tayo mag-hesitate na ibigay yung para sa Lord. Amen? Ayun, ipagkatiwala natin yung amount na hawak natin ngayon at maging faithful tayo and good steward ng Lord. Amen po. Alam ko na ang lahat ay good steward ng Lord dito. Ayan, talagang ando na dito matitest yung ating pagiging good steward sa Panginoon. Lalo yung kahit na malaki yung income na sinasahod mo, ando na ikaw kaya mo ibigay yung para sa Lord. Amen. Ayan. Ayan, doon makikita din yung matetest din yung kahit sa small amount na ibigay sa iyo ng Lord, ando na kaya mo ibigay para sa Kanya, maliit man to o malaki. Amen. Ayan. Ito naman sa offering, ayan, pusang pagkakaloob. Sabi po dito sa 2 Corinthians 9:6-7, ito ang ibig kong sabihin, ang nagtatanim ng kaunti ay aanin ng kaunti, at ang nagtatanim ng marami ay aanin ng marami. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa kanyang kasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Amen. Lahat po ba nagagalak sa pagbibigay para sa Lord? Amen. Bibigay natin yung best para sa Lord. Ayan. Sa offering, we give because we love God. Amen po. Nandun na, doon matitas kapag may something na binibigay sa'yo. Pwedeng time, material, pero sa Lord, alam ko po na ang bawat isa ay generous. Amen po. Dahil ang Lord natin ay generous. Amen. Ayan. Sa tithes and offering, hindi tinitingnan ng amount na ibibigay mo, kundi yung puso. Amen po, sa pagbibigay sa Panginoon. Ayan. Amen. Yun talagang ando na yung number 2 na sinabi ni Pastora Ellie ay i-put into practice natin yung pagbibigay natin para sa Panginoon. Amen. Sige po, tayo po yung mag-pray. Yes, Lord God. Hallelujah, God. Hallelujah, Jesus. Salamat, Lord God, sa pagpapala nyo. Salamat, hindi kayo nagkukulang sa amin, Panginoon. Salamat, Lord God, sa mga biyaya nyo, Panginoon, Lord God. And Lord, Panginoon, Lord God, patuloy, Lord God, ikaw, Lord God, nakakita ng puso namin, Panginoon, Lord God. Lord, maibigay namin yung nararapat sa inyo, Panginoon, Lord God. At Lord, pagpalain nyo ang bawat isa na magbibigay, Panginoon. Maging, Lord God, sa hindi pa makapagbibigay, Panginoon, doon, Lord God, na i-bless nyo pa sila nang sa gayong, Panginoon, makapagbigay din sila sa inyo, Panginoon. Salamat, Panginoon, at Lord, patuloy, Lord God, na pagpalain nyo, Lord God, ang bawat isa, Panginoon, sa amin, Panginoon, Lord God. And Lord, patuloy ko may taas sa buhay namin. In Jesus' name. Okay, yan. Praise. So, alam ko, naging masaya, no? Thank you, Lord, sa araw na to yung ating gawain at ganun din ang ganda ng message ng Lord, ano? So, na-bless ang bawat isa. At announcement, ayan, next week na yung ating Love Courtship Marriage Love Event, ano? So, tayo mag-i-invite. Sabi mo sa katabi mo, mag-i-invite tayo. Ayan. So, free naman lahat doon. So, huwag kayong mag-alala. Meron din tayong yung invitation, pwede nyong i-send through via sa Messenger, so may gumawa naman ng ganun. So pwede niyo lagyan ng pangalan ng inyong mga friends at isend sa Messenger o kaya kung Instagram o ano man, pwede, okay? So pwede niyo sabihin, free yung foods naman natin, may games tayo, may mga booth tayo, mga dart booth, may jail booth tayo, So marami, 6 yung booth natin ngayon, no? Then, tawag dito, 3 p.m. yon. So, syempre, ang leaders, for sure, mga 1 nandito na tayo para magawa natin, pati may handa natin lahat. So, yung mga special number, yung mga special number natin, at yun ay open jam. So, kung yung ini-invite ninyo ay marunong kumanta, tumugtog, pwede silang makiharana. Okay ba? So, sa school, o kaya, kasi ito yung youth and young professional activity naman ito, event, So, kahit yung mga katrabaho ng mga nag-work na, inyo pong invited. O, pwedeng kasama yung kakopol niya, pwede din yun, So,
mag-invite tayo. Winning soul to. No? Ito yung activity natin na kung saan ay makakawin tayo ng soul. Ano? Tsaka maabot din natin yung mga dating nakasama natin. Ano? So, tulungan na lang tayo mobilize na lang sa, yun, may sinesend si Kuya D, nakita nyo, may mga hugot. Pwede nyo yun i-post, i-repost, ayan, nababasa ko nga, So, maganda. So, pwede nyo i-send yun sa PM or dun mismo sa, mang SOCMED meron tayo, okay? Social media, So, yun lang. Then, after nito, meron tayong, groupings, 5 minutes. Tapos yun, thank you Lord, may sponsor nga tayo, may foods tayo. Thank you Lord. Ayan, so, magagawa ulit tayo ng booth. So, yung pwedeng tumulong gumawa dun sa mga booth, kasi 6 yung booth natin, ay pwedeng mamaya. Pero maghahatid naman ulit si Caleb, papunta ulit sa bayan mamaya. So, yun lang. Wala ba akong nalimutan na announcement natin? Okay na, So, yun lang. Isama niyo sa prayer. Kasi hindi natin kakayanin kapag hindi tayo isinama natin sa prayer o hindi tayo sinamahan ni Lord. So, yun. Provision. Yan. Yung provision. Pag-pray din natin kasi, syempre, papakainin natin yung mga dinala ni Lord na souls. So, kailangan nating ipag-pray din yun. Okay? Sama natin. Tsaka yung good weather. Okay? Good weather. Tandaan nyo ba? Tandaan nyo ba? So, okay? So, sige, tayong lahat ay tumayo at tayo magko-closing prayer na. Let us pray po. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Father God, Lord, maraming salamat, Panginoon Lord God, sa panibagong araw, Lord God, na ipinagkaloob mo sa bawat isa. Panginoon Lord God, sa word mo na na-receive ng bawat isa sa Pastora Eli, Panginoon Lord God, we pray, Panginoon Lord God, na malakaran namin ito, may isa pa po kay namin to, Lord God, sa aming mga pusot isipan, Lord God, sa araw-araw namin pamumuhay. May bahagi namin to, Lord God, in Jesus' name, sa mga tao, Lord God, na nakakasalamuhan namin, na nangangailangan ng iyong salita, Panginoon. Lord God, sa mga ginamit mo, sa gawain ito, Lord God, kami papasalamat, Lord God, and we pray, Panginoon Lord God, for more strength, knowledge, and wisdom, Panginoon Lord God, sa bawat isa, Panginoon Lord God. Lord God, kung paano mo kami iningatan pagpunta dito, ganun yung mo kami ingatan, Lord God, sa aming patuloy. Lord God, we pray din, Panginoon Lord God, sa darating na LCM, Panginoon Lord God, na patuloy na ikaw ang manguna, provision upon provision, Lord God, na lang kung pinilos ka, Lord God, sa event na iyon, Lord God, at makakapag-prepare pa kami, Lord God, na bagong kaluluwa, Lord God, na makapalapit, Lord God, sa iyo, Lord God, maraming salamat at hihingi kami ng tawad, Lord God, sa lahat